Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Isang ka, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Okay. Sino po na-bless? Are we blessed? Amen. Praise God. Hallelujah. So kung na-bless ka, marami kayo babalik sa Panginoon. Hindi mo ina-expect. Dati wala akong trabaho eh. Pero napakabuti ng Panginoon. Siya pala yung magbibigay ng magandang trabaho. Amen? Dati yung magbibigay ng Panginoon. At ito yung talong is good. Hindi dahil nandun yung asawa. Hindi ako ng peace and comfort, hindi ako umiyak. Thank you, Jesus, sa lahat ng blessings, good health, tsaka sa birthday ko, it was successful. So, see you guys. I'm on my way to church. Sorry, I'm late. Okay. Happy birthday! Happy birthday ko ulit. Ito rin, birthday. Oh, happy birthday din. Thank you. Ituloy tayo sa... Announcement, there's a lockdown and this is not a drill. So, nung sinabing gano'n, lahat ng bata, na kanyang mga kwarto, di ba? Pero praise God lang na I'm able to do this, able to visit them, especially na we are apart. You know, I'm from Texas and siya nandito siya with her God. Amen. So the first thing that you need to do, because when you have a downcast soul, when you are downcast, it is your soul that is downcast. Yung kaluluwa mo, ito yung malungkot na malungkot. Ang sinasabi ko ngayon, ang kailangan mo gawin, i-pour out mo yung soul mo kay Lord. How do you pour out? By praying, of course praying, but while you are praying, you're opening up your feelings to God. Kahit umiiyak ka pa. Remember yung preaching ko nung last Sunday na pinaka-main goal ko na mapagsalita natin yung mga tao kay Lord. Right? So yun ang dapat na ginagawa ninyo. Diba? Kailangan maingay ka pag ikaw at pero sabi ko, lahat tayo mawawala, yung paborito kong line sa pag-preach, gano'n. Pero there's something na hindi mawawala kapag namatay tayo. Sabi ko nila, kasi John 14 ako yung sabi ng Panginoon, don't let your heart be troubled, believe in me, don't let your heart be troubled, believe in me, also, and believe also. Ang sinasabi ko, kahit na ano pa mangyari, kapag namatay tayo, ang hindi mawawala sa atin is what you believe. Amen. You will carry it to the next word. Kung ano yung pananampalataya mo ngayon, yan, hindi mawawala yan. Kasi nga, kapag hindi ka nananampalataya, pag namatay ka, may effect sa eternal life. Sa iba ka mapupunta. Pero if you believe, as a believer of Christ, there's impact in eternity. Kaya dadali mo siya. Pero yung mga accumulation mo, hindi nyo lagi nadidinig. For example, dapat maunawaan nyo yung justification. Okay? Yung justification, it combat guilt and dwelling on the past. Kasi minsan ang problema natin, yung mga nakaraan natin. Yung mga pagkakamali natin. Lahat naman tayo dito may mga nakaraan, may mga pagkakamali. That's right, amen. May mga bagay na nire-regrets natin, na kung babalik natin ang nakaraan, babaguhin natin ang mga bagay na yun. Hindi ba? Always remember this, no matter how bad is your past, okay? No matter how messed up is your decision in the past, if you truly repented, yung heart ng Lord. Amen. Tapos sa kanya sabihin ngayon yung mga nararamdaman niyo. I'm telling you, sometimes ito yung wisdom na sinasabi sa Bible. Hindi natin ito nakikita. Akala natin ang wisdom, yung ma-recognize ka sa word, magawa mo yung ginagawa ng mga sikat na artista, isuot mo yung mga damit na magaganda, yung mga branded, ganyan. Sometimes inisip natin ito ang wise, you know? Na kailangan ganito ang ayos ko, kailangan ganito ang kotse. No, it's not. That's the worldly standard. Kaya yun ang, maraming lesson kay Bartimaeus eh. Si Bartimaeus, hindi siya naging silent sa feelings niya. So kung meron kang feelings dyan na unnamed,
Kahit yung asawa mo, hindi niya alam yan. Ikaw lang nakakaalam. Hindi alam ng asawa mo na open ka sa kanya. Hindi niya alam na yung ginagawa mo ay nakakasakit sa kanya. Ikaw naman nakala mo everything is normal. So ikaw yung receiver, noong ganoon, nasasaktan ka, mo siya. Amen. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Amen. For our ministry, let's pray for the women's ministry. Okay, so I think if you're gonna pray for all of these, that would be good. So if you can choose, if you're involved in that one of the ministry, pray for your ministry. I think so. You can do that. So if you